3 buwan mula ngayon, makikita ko ang mapaglarong tadhana na nakaluhod sa aking harapan. Sa gitna ng marangyang resepsyon ng kasal ng aking anak, haharapin ko si Nestor na punong-puno ng kahihiyan, habang ang mga kamay niyang dati ay tila bakal sa lupit ay nanginginig sa takot. Mumiti lang ako dahil alam kong wala ng halaga ang bawat patak ng luha ng isang mandaraya. Pero bago ang lahat ng yon, kailangan ko munang lasapin ang pinakamaalat at pinakamaitim na gabi ng aking buhay. Wala ka ng karapatan sa bangkang ito, Melly. Ibinigay ko na ang pagmamay-ari nito kay Ria. Siya ang mas nangangailangan dahil siya ang nagbibigay sa akin ng buhay na hindi mo na kayang ibigay sa bawat araw na amoy isda ka. Ang mga salitang iyon ni Nestor ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa aking dibdib. Tumigil ang pagtibok ng mundo ko sa gitna ng maingay na bengka ng Navotas. Ang sikat ng araw ay nakakasilaw, pero mas masakit ang liwanag ng katotohanan. Hawak-hawak ko ang baunan na naglalaman ng paborito niyang sinigang na hipon, mainit pa, tanda ng pananabik ko sa kanyang pag-uwi matapos ang 2 buwan sa laot. Pero ang init na yon ay mabilis na naglaho. Napalitan ng nanunuot na lamig sa aking mga kalamnan. Nandito kami sa gitna ng bentaw, kung saan ang amoy ng lansa at alat ay tila ba nakikigulo sa aking paghinga. Sa harap ko, nakatayo ang isang babaeng mas bata pa sa aking panganay, si Ria. Hawak niya ang isang sanggol na balot ng puting kumot at sa kabilang kamay, iwinagayway niya ang isang asul na folder. Yon ang papel ng Carmelita. Ang bangkang dangka na itinayo namin ni Nestor mula sa bawat sentimong kinita ko sa pagtitinda ng tuyo. Tumulo ang pawis sa aking no. Humalo sa luhang hindi ko mapigilan. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Nanging itim, nanging inig, at nanging irot sa bawat biyak ng balat dahil sa babad sa asin at sikat ng araw sa loob ng 30 taon. Ipinagpalit ako sa isang babaeng, ang tanging alam ay humawak ng papel, habang ako ang bumuhay sa pamilyang ito sa pamamagitan ng lansa ng isda. Nestor? Diyos ko po, Nestor. Pabulong kong sabi, ang boses ko ay tila ba galing sa kailaliman ng dagat. Ang bangkang yan ang pawis ko. Yan ang pinag-aral ng mga anak natin. Paanong naging sa kanya na yan? Hindi man lang kumurap si Nestor. Inayos niya ang kanyang sungtwentruong, ang anyo niya ay tila ba isa siyang bayani na nagliligtas sa isang biktima. Pinirmahan mo ang waiver noong nakaraang taon, Melly. Sabi ko sa'yo, para yon sa insurance. Hindi mo ba binasa? Nakalimutan ko. Masyado ka kasing abala sa sapkako mo, kaya pirma ka lang ng pirma. Ang tawa ni Ria ay, tila ba tunog ng nababasag na bote sa aking pandinig? Legal ang lahat ng ito, Melly. Kaya huwag ka nang gumawa ng eksena rito sa bentaw. Nakakahiya sa mga tao, amoy tuyo ka pa naman, baka lalong lumayo ang mga mamimili mo. Naramdaman ko ang pagguho ng bawat pangarap na itinayo ko. Ang bawat gabing hindi ako natutulog para lang mag-ayos ng mga kaho, ang bawat araw na tinitiis ko ang pangungutya ng mga marites sa palengke dahil sa aking amoy, lahat ng iyon ay nauwi sa isang pirasong papel na puno ng kasinungalingan. Biglang nag-vibrate ang aking lumang cellphone sa bulsa ng aking apron. Isang tinawag mula kay Joy, ang bunso kong anak. Nay, nasaan ka ba? Kanina pa tumatawag ang biyenan ko. Sinasabi ko sa'yo huwag kang gagawa ng kahit anong gulo riyan sa bentaw kung ayaw mong mapahiya ako sa pamilya na mapapanggasawa ko. Nay, please lang, kahit na yun lang magtiis ka. Kapakanan ko ang nakataya rito. Ang bawat salita ni Joy ay tila dagdag na pabigat sa aking mga balikat. Kahit ang sarili kong anak, mas mahalaga ang hiya kaysa sa danggal ng kanyang ina. Gusto kong sumigaw, gusto kong itapon ang bitbit kong ulam sa mukha ni Nestor, pero ang tanging nagawa ko ay ang mapaatras. Isang hakbang, 2 hakbang. Melly, pirmahan mo na rin itong kasulatan para sa sapkaho mo? Muling hirit ni Nestor habang iniaabot ang isa pang dokumento. Para malinis na ang lahat, ibibigay ko ang kalahati ng benta sa kasal ni Joy at ang kalahati ay para sa bata. Isipin mo nga lang na tulong mo ito sa mga anak natin. Tiningnan ko ang dulo ng bentaw,
kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahampas sa mga haligi ng kahoy. Sa sandaling iyon, ang sakit ay naging pot, isang matalim na galit ang gumising sa aking pagkatao. Hindi ako sumagot. Sa halip, padabog kong ibinagsak ang lalagyan ng sinigang sa semento. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa buong paligid at ang sabaw na mainit pa ay tumalsik sa sapatos ni Nestor. Sa gitna ng gulat nila, mabilis akong tumalikod at tumakbo patungo sa paradahan ng jeep. Hindi ako uuwi para umiyak. Hindi ako papayag na ang bawat butil ng asin na nanuot sa aking balat ay mauwi lang sa wala. Kinuha ko ang aking cellphone at diniyal ang numero ng matalik kong kaibigan sa Mayda. Isko, kailangan ko ang pabor mo. Ibigay mo sa akin ang lahat ng record ng yelo ni Nestor sa huling 6 na buwan. Na yun na! Habang paalis ang jeep, lumingon ako sa bentaw at nakita ko si Nestor na pilit na pinupunasan ang kanyang sapatos habang si Ria ay nakatitig sa akin ng may pangamba. Sa sandaling yon, alam kong nagsimula na ang baw. Pag-uwi ko sa aming maliit na bahay sa Navotas, sinalubong ako ng nakabibining katahimikan. Ang amoy ng tuyo na laging nakakapit sa aking mga kurtina ay tila ba naging masangsang sa aking pang-amoy? Tinitigan ko ang aking mga kamay sa ilalim ng ilaw sa kusina, puro kalyo, maitim ang mga kuko dahil sa paglilinis ng isda, at amoy na hindi na kayang alisin ng kahit anong sabon. Ito ang amoy ng 3 dekada ng pagsasakripisyo. Ito ang amoy na ipinagpalit ni Nestor sa bango ng isang mas batang babae. Nay, bakit ka ba nag-eskandalo sa bentaw? Nagulat ako sa boses ni Joy. Nakatayo siya sa pinto ng kanyang kwarto, nakasuot ng mamahaling satin robe, regalo siguro ng kanyang tongjiya mula sa Malabon. Ang kanyang mukha ay puno ng inis. Tila ba ako ang gumawa ng kasalanan? Joy, nakita mo ba ang dala ng babaeng yon? Anak yun ng tatay mo, at ang bangka natin kinuha na nila. Pabulong kong sabi, pilit na pinapatatag ang aking boses na tila ba malulunod na sa pagod. Nay naman, 1 linggo na lang kasal ko na. Alam mo ba kung gaano kahirap pakiusapan ng mga tungjiya natin na tanggapin tayo? Tapos, gagawa ka ng gulo sa harap ng maraming tao? Lumapit siya sa akin, pero agad siyang napaatras at tinakpan ng kanyang ilong. Nay, please lang, maligo ka muna. Ang lansa mo na naman. Nakakahilo ang amoy mo. Parang sinaksak ang puso ko. Ang lansang iniilagan niya ang nagbayad ng matrikula niya sa kolehiyo. Ang lansang kinahihiya niya ang dahilan kung bakit may pambili siya ng wedding gown na tila pang prinsesa. Hindi ako nakapagsalita. Ang lalamunan ko ay tila punong-puno ng tuyong asin. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Nestor. Wala na ang dungis sa kanyang sapatos, pero ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Hindi siya tumingin sa akin. Dumiretso siya sa hapag-kainan at inilapag ang isang makapal na envelope. Melly, ayusin na natin ito ng tahimik. Pirmahan mo na ang paglilipat ng sapak ako sa pangalan ko. Sabi niya nang hindi man lang kumukurap. Huwag mong hintayin na ako pa ang magsalita sa harap ng mga tungja ni Joy tungkol sa madilim mong nakaraan. Napatitig ako sa kanya. Anong madilim na nakaraan, Nestor? Ang pagkakakulong ko ng 6 na buwan dahil sa mga utang mo sa sugal na isinampa sa pangalan ko? Ang pananatili ko sa selda habang ikaw ay nasa laot at nagpapakasaya? Huwag mo akong sumbatan, Melly. Kung hindi dahil sa akin, wala kayong bahay na tinitirhan na yon. Sigaw niya, ang kanyang boses ay tila kulog na nagpayanig sa mga luma naming frame sa pader. Isipin mo si Joy. Gusto mo bang malaman ng pamilya ni Arvin na ang mapapangasawa niya ay anak ng isang ex-convict? Isang pirma lang, Melly. Pirmahan mo ang sapa ko at mananahimik ako. Kapag hindi, sisiguraduhin kong walang kasal na mangyayari. Napatingin ako kay Joy. Umaasa ako na kahit kaunti ay ipagtatanggol niya ako. Pero yumuko lang siya at umiyak. Nay, please, ibigay mo na sa kanya. Ayoko mawala si Arvin sa akin. Gusto kong maging maayos ang buhay ko, hindi katulad ng sayo na habang buhay na lang sa benka. Ang bawat salita ng aking anak ay tila ba mga alon na dahan-dahang gumigiba sa aking pundasyon.
Naramdaman ko ang panginginig ng aking tuhod. Nanlamig ang aking buong katawan. Hindi ko akalain na ang pamilyang binuo ko sa gitna ng baw ay sila rin palang lulunod sa akin sa gitna ng payapang pampang. Dahan-dahan kong inabot ang ballpen sa ibabaw ng mesa. Ang aking daliri ay sumasakit sa bawat dalaw. Tiningnan ko ang dokumento. Ang sapa ko, ang tanging bagay na naiwan sa akin mula sa aking mga magulang, ang tanging lugar kung saan ako ang may hawak ng manibela. Ngunit bago pa tumama ang dulo ng ballpen sa papel, naalala ko ang tawag ko kay Isko. Naalala ko ang bawat butil ng yelo na binabayaran ni Nestor pero hindi naman ginagamit para sa isda. Isang matalim na kaisipan ang gumising sa akin. Kung ibibigay ko ito, wala na akong sandata. Hindi ko pipirmahan ito ngayon, Nestor. Sabi ko, ang aking boses ay naging malamig at kasing talim ng hangin sa madaling araw. Ano? Galit na tanong ni Nestor. Kailangan ko pang i-audit ang mga stocks ko. Isang linggo, Nestor. Pagkatapos ng kasal ni Joy, saka natin pag-usapan ng sapa. Tumayo ako ng tuwid, tinitiis ang kirot sa aking likod. At huwag mo akong takutin sa nakaraan ko. Dahil baka makalimutan mo na bawat sentimong ninakaw mo sa kumpanya, may record ako. Lumabas ako ng kusina at pumasok sa aking kwarto, iniwan silang dalawa na tulala. Nilak ko ang pinto at doon, sa dilim, dahan-dahan akong napaupo sa sahig. Niyakap ko ang aking mga binti at doon ko hinayaang pumatak ang aking mga luha. Tahimik, walang boses, tanging ang mabilis na paghinga ko lang ang naririnig. Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang message ni Isko. Melly, nakita ko na ang records. Noong nakaraang buwan, kumuha si Nestor ng 50 kaban ng yelo, pero ang idineklarang huli niya ay 2 basket lang ng sapsap. May iba siyang kinakarga sa barko, Melly, hindi isda ang laman ng Carmelita. Sa gitna ng aking pag-iisip, nakarinig ako ng mahinang kaluskos sa labas ng aking bintana. Isang anino ang dumaan. Sinundan ko ito ng tingin at nakita ko si Rhea nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga sa aming bakuran, bitbit ang kanyang anak at nakatitig ng diretsyo sa aking kwarto na may kakaibang ngiti. Hindi ko alam kung saan kinuha ng babaeng ito ang kapal ng mukha para tumuntong sa sarili kong bakuran. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kusina. Ang bawat dait ng aking paa sa sahig ay tila ba paghahanda sa isagyera. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, kitang-kita ko ang mapanuyang ngiti ni Rhea. Hawak niya ang kanyang anak, ang batang bunga ng pagtataksil ni Nestor. Habang nakasuot siya ng isang mamahaling seda na abito, isang bagay na hinding-hindi ko bibilhin para sa sarili ko dahil mas pipiliin kong ibayad ito sa kuryente. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ko ay mababa, tila ba dagundong ng dagat bago ang isang malakas na bao. Gusto ko lang makita ang bahay na titirhan namin ni Nestor sa susunod na buwan, Melly. Sagot niya. Ang kanyang boses ay malambing, pero bawat salita ay tila ba may halong lason. Sabi kasi ni Nestor, masyado na raw itong luma at amoy malansang isda. Kailangan na itong pinturahan ng bago para mawala ang bakas mo. Napakuyom ang aking mga palad hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa aking balat. Gusto ko siyang saktan. Gusto ko siyang kaladkarin palabas, pero naisip ko si Joy, naisip ko ang kasal na tila ba naging tanikala sa aking leeg, na natili akong nakatayo ng tuwid. Hindi ko hahayaang makita ng babaeng ito na nadudurog ako. Ang bahay na ito ay itinayo sa bawat butil ng pawis ko, Rhea. Ang bawat simento nito ay may halong lansa ng isda na kinamumuhian mo. At hanggat humihinga ako, walang basahang gaya mo ang makakatuntong sa loob nito. Sabi ko nang may pinalidad. Isang matunog na tawa ang pinakawalan niya bago siya tumalikod at naglakad palayo sa dilim. Naiwan akong nanginginig, hindi sa takot, kundi sa nag-aalab na galit. Kinabukasan, tila ba walang nangyari? Pinilit ako ni Joy na sumama sa kanya sa Malabon para sa huling fitting ng kanyang wedding gown. Isinama niya ako sa isang marangyang butik kung saan ang bawat sulok ay kumikinang sa puti at ginto. Ramdam ko ang mga mata ng mga sales lady na nakatingin sa akin. Sa aking kupas na duster, sa aking tsinelas na luma,
at sa aking balat na tila ba permanenteng ng kulay dagat. Nay, please naman, lumayo-layo ka ng kaunti sa akin. Baka kumapit ang amoy mo sa gown. Pabulong na sabi ni Joy habang sinusuri niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang gown ay napakaganda, punong-puno ng mga perlas at lace. Ito ang gown na pinang-arap ko para sa kanya. Pero sa sandaling yon, naramdaman ko na mas mahalaga sa kanya ang tela kaysa sa taong nagbayad nito. Melly, ikaw ba yan? Napatitig ako sa pinto ng butik. Pumasok si Nestor, bihis na bihis, suot ang kanyang gintong relo na tila ba ipinagmamalaki niya ang kanyang yaman. Pero hindi siya mag-isa, kasunod niya si Rhea. At ang mas masakit? Hawak ni Rhea ang isang wedding gown na kamukhang-kamukha ng kay Joy, pero mas marami ang dekorasyon. Nestor? Anong ibig sabihin nito? Ang boses ko ay nanginginig sa uyam. Nay! Huwag kang gagawa ng eksena rito! Hila ni Joy sa aking braso. Ang kanyang mukha ay puno ng takot na baka mapansin kami ng ibang tao. Lumapit si Nestor sa amin. Walang bakas ng hiya sa kanyang mga mata. Bibili rin si Rhea ng isusuot niya sa reception. Isipin mo na lang na isa itong regalo para sa pamilya. Rhea is part of my life now, Melly. Masanay ka na. Tiningnan ko si Joy. Inaasahan kong magagalit siya dahil ang kanyang espesyal na gown ay magkakaroon ng katulad sa araw ng kanyang kasal at isusuot pa ito ng babaeng sumira sa aming pamilya. Pero laking gulat ko nang lumapit siya kay Rhea at hinaplos ang tela ng gown nito. Ang ganda naman nito, Rhea. Bagay sa'yo. Sabi ni Joy na may pilit na ngiti. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin ng may nanunumbat na tingin. Nay, umuwi ka na lang muna. Kami na ang bahala rito. Masyado kang nagiging nega. Baka malasin. Sa sandaling iyon, tila ba gumuho ang huling haligi ng aking pagkatao? Ang sarili kong anak ay mas piniling makisama sa kabit ng kanyang ama para lang hindi masira ang kanyang ideal na imahe. Pakiramdam ko ay isa akong basahan na itinapon sa gilid matapos gamitin sa paglilinis ng dumi. Tumalikod ako at mabilis na lumabas ng butik. Hindi ko alintana ang mga matang nakatingin sa akin. Habang medlalakad ako sa mainit na kalsada ng Malabon, ang bawat hakbang ko ay tila ba paghampas ng alon sa pampang. Ang amoy ng isda na kinahihiya nila ay siyang amoy na nagpapaalala sa akin kung sino ako. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Mang Isko. Isko, kailangan ko ang listahan ng lahat ng tauhan na kasama ni Nestor sa huling biyahe. Na yun din. I want to know who is loading the boat when the ice is already on board. Melly, delikado ang ginagawa mo. Baka may madamay kang malaking tao. Babala ni Isko sa kabilang linya. Wala nang mas delikado pa sa isang inang, wala nang matalo, Isko. Ang dagat ay maalat, pero ang dugo ko ay mas maalat pa sa galit. Sagot ko habang pinapahid ang aking mga luha. Napatigil ako sa paglalakad nang may makita akong isang pamilyar na sasakyan sa tapat ng isang bodega malapit sa Bentao. Sasakyan yon ng Chu Vuaca na kumpare ni Nestor. Pero ang nakita kong ikinarga sa likod ng sasakyan ay hindi mga basket ng isda, kundi mRNA kahon na selyado ng plastik at may mga marking na hindi ko maintindihan. Nang lumingon ang isa sa mga kargador, mabilis akong nagtago sa likod ng isang poste. Ang puso ko ay tila tambol na mabilis ang pagtibok. Ang marking sa kahon ay pamilyar. Nakita ko na ito sa mga lumang dokumento ni Nestor na itinago niya sa ilalim ng aming kama. Habang tinitignan ko ang mga kahon, biglang may humawak sa aking balikat mula sa likod, isang malakas at magaspang na kamay. Aling Melly, anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat ay naghahanda ka para sa kasal ng anak mo? Mabilis akong lumingon. Ang puso ko ay tila sasabog sa kaba. Ang kamay na nakahawak sa balikat ko ay magaspang at amoy tabako. Si Berto ang kanang kamay ni Nestor sa barko. Ang lalaking laging tumatangos sa akin tuwing nagdadala ako ng baon. Pero ngayon, ang kanyang tingin ay kasing lamig ng yelo sa nyamay. Aling Melly, naliligaw yata kayo. Hindi ba dapat ay nasa Malabon kayo para sa kasal? Ang boses niya ay mapanganib, parang banta na nakabalot sa kunwaring pag-aalala. Berto? May nakalimutan lang akong bilhin sa palengke. Napadaan lang ako rito.
Pilit kong pinatatag ang aking boses. Sige, mauna na ako. Bago pa siya makasagot, mabilis akong naglakad palayo, hindi lumingon hanggang sa makarating ako sa kanto kung saan maraming tao. Nararamdaman ko ang panunuyot ng aking lalamunan. Ang mga kahon na yon, hindi yon isda. Ang marking na nakita ko, isang selyadong sung ng tupa, iyon ang simbolo ng mga sililyo ng sigarilyo na madalas pag-usapan ng mga marites sa bentaw na pinupuslit mula sa ibang bansa. Dumiretso ako sa Nyamayda kung saan naghihintay si Mang Isko. Ang amoy ng ammonia at ang lamig ng paligid ay hindi sapat para palamigin ang nag-aapoy kong galit. Meli, heto ang listahan! Bulong ni Isko habang iniabot ang isang gusot na papel. Totoo ang hinala mo. Sa bawat biyahe, bumibili si Nestor ng 100 kaban ng yelo. Pero tingnan mo ang huli niya, halos walang laman ang barko pagbalik. Meli, ang yelo ay ginagamit niya para itago ang init ng mga selilyo sa loob ng hull. Para hindi ma-detect ng scanner ng Coast Guard ang mga electronic signatures ng cargo. Napaupo ako sa isang sako ng asin. Ginamit niya ang Carmelita para sa ilegal. Ang bangkang ipinangalan niya sa akin, ginawa niyang kuta ng krimen. Hindi lang yon, Meli, dagdag ni Isko, ang boses ay puno ng pait. Ang tsuuvuan na kasosyo niya, yon ang tatay ng mapangang-asawa ni Joy. Magkasama sila sa racket na ito. Kaya pala gustong-gusto ni Nestor matuloy ang kasal dahil iyon ang selyo ng kanilang samahan sa ilegal. Naramdaman ko ang muling pagguho ng aking mundo. Ang kasal ni Joy ay hindi bunga ng pag-ibig, kundi isang transaksyon. At ang aking anak, ang aking bunsong si Joy, ay ginagawang collateral ng sarili niyang ama. Pag-uwi ko ng hapon, sinalubong ako ni Nestor at Joy sa sala. Nakahain ang hapunan, pero ang kapaligiran ay mas lansa pa sa bulok na isda. Meli, pirmahan mo na ito. Bunggad ni Nestor, inilapag ang dokumento para sa sapa ng kako. Kailangan na nating bayaran ang down payment sa catering. Huwag mo nang patagalin pa. Nay, please naman. Hirit ni Joy, ang kanyang mga mata ay mugto sa iyak. Sinabihan na ako ni Arvin na baka madelay ang kasal dahil kulang pa tayo sa pondo. Gusto mo ba talagang mapahiya ako sa lahat? Tumingin ako kay Nestor pagkatapos ay kay Joy. Ang sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang nakakangilong uyam. Ang aking asawa ay isang kriminal, at ang aking anak ay isang bulag na biktima ng sarili niyang ambisyon. Nestor? Joy? Bago ko pirmahan ito, may gusto nang akong itanong. Ang boses ko ay kalmado, isang katahimikan bago ang bao. Nestor? Magkano ba ang kinikita mo sa bawat kaban ng yelo na binibili mo pero hindi mo naman ginagamit para sa isda? Biglang tumahimik ang buong bahay. Ang mukha ni Nestor ay nawalan ng kulay bago ito napalitan ng nanlilisik na galit. Anong pinagsasabi mo, Meli? Masyado ka ng maraming iniisip. Ang amoy ng lansa sa utak mo ay nakakasira na ng bait. Sigaw niya, sabay hampas sa mesa. Nay, ano ba? Pati ba naman ang trabaho ni tatay papakialaman mo? Sigaw ni Joy, tumayo siya at itinuro ako. Nakakahiya ka. Wala ka nang ginawa kundi manira ng pamilya. Masyado kang selosa kay Ria, kaya pati ang negosyo ni tatay dinadamay mo. Wala kang alam, Joy. Sigaw ko pabalik, ang unang pagkakataon na itinaas ko ang boses ko sa kanya. Ang kasal na pinaglalaban mo ay itinayo sa ilegal. Ang amoy ng isda na kinahihiya mo ay mas malinis pa sa perang pambili mo ng wedding gown. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Hindi mula kay Nestor, mula kay Joy. Napatigil ang lahat. Nanigas ang aking leeg, ang lasa ng dugo ay dahan-dahang gumapang sa aking bibig. Ang aking sariling anak, ang batang binuhat ko ng 9 na buwan, ay binuhat ang kanyang kamay laban sa akin para sa isang lalaking mandaraya. Lumayas ka sa harap ko, Nay! Ayoko nang makita ang pagmumukha mo hanggang sa matapos ang kasal. Sabi ni Joy, ang boses ay puno ng put. Hindi ako umiyak sa harap nila. Tumingin ako kay Nestor na may ngisi ng tagumpay sa kanyang mga labi.
Dahan-dahan kong pinunasan ng dugo sa aking labi. Sige, aalis ako. Pabulong kong sabi. Pero tandaan niyo ito, ang dagat ay marunong magsukli ng bawat dumi na itinapon sa kanya. At sa araw ng kasal mo, Joy, sisiguraduhin kong malalaman mo ang tunay na amoy ng perang isusuot mo. Lumabas ako ng bahay, bit-bit ang aking lumang bag. Habang naglalakad ako sa dilim ng Navotas, ang bawat hakbang ko ay tila ba paghahanda sa isang paghampas ng dambuhalang alon. Pagdating ko sa sapa ng kaho ko sa palengke, nakita ko ang ilang mga lalaki na binubuwag ang aking mga stall. At sa gitna nila, nakatayo si Rhea, may hawak na martilyo at tumatawa habang winawasak ang huling bagay na pag-aari ko. Hindi pa tapos ang laban, Rhea. Ang isda sa bibig na huhuli. At ang mandaraya sa sariling bitag mamamatay. Ang tunog ng bawat pagkawasak ng kahoy ay tila ba pagbiyak ng aking sariling mga buto. Pinanood ko kung paano binunot ng mga lalaki ang mga posting, itinayo ko ng sarili kong mga kamay sa loob ng mahigit 2 dekada. Ang sapa ko, ang tanging lugar kung saan hindi ako tinatawag na basahan, kung saan ako ang reyna ng sarili kong buhay, ay dahan-dahang nagiging bunto ng basura sa gitna ng madilim na palengke ng Navotas. Nakatayo sa gitna ng kaguluhan si Rhea, may hawak na martilyo, at ang kanyang tawa ay humahalo sa ingay ng mga winawasak na stalls. Pasensya na, Melly. Sabi kasi ni Nestor, masyado na raw itong luma. Kailangan ng baklasin para sa bagong pwesto na itatayo ko. Dito ko ititinda ang mga premium seafood na huli ng Carmelita. Wala nang amoy tuyo rito. Naramdaman ko ang panunuyot ng aking lalamunan. Ang bawat hakbang ko patungo sa kanya ay tila ba paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Hindi ako sumigaw. Hindi ko siya sinugod. Nanatili akong nakatayo ng tuwid, tinitiis ang hapdi ng sampal ni Joy na ramdam ko pa rin sa aking pisngi. Rhea, akala mo ba ay nanalo ka na? Pabulong kong sabi, ang boses ko ay kasing talim ng hangin sa laot. Ang pwestong ito ay hindi mo makukuha nang walang pirma ko. At ang martilyong hawak mo? Yan ang kikitil sa huling piraso ng kaligayahan mo kapag nalaman mo ang totoo. Tumigil siya sa pagtawa at tiningnan ako ng may pangungutya. Ang totoo? Ang totoo ay iniwan ka na ng asawa mo at itinakwil ka na ng anak mo. Anong laban ng isang matandang amoy isda sa akin? Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Sapat na para maamoy niya ang alat at lansa sa aking damit. Ang amoy na kinasusuklaman nila. Nestor told you I left him years ago, right? Na pera lang ang habol ko kaya ako nanatili? Sinabi niya rin ba sa'yo na ang bangkang Carmelita ay nakasanla na sa mga taong hindi marunong magpatawad? Nanlaki ang mga mata ni Rhea. Ang pang-ininig ng kanyang kamay na may hawak na martilyo ay hindi nakatakas sa aking paningin. Nagsisinungaling ka! Sabi niya malinis ang lahat. Tumingin ka sa paligid mo, Rhea. Bakit kailangan niyang madaliin ang pagwasak sa pwestong ito? Dahil ang perang pambayad niya sa utang ay nanggagaling sa mga kahon na hindi isda ang laman. At kapag pumutok ang bao, ikaw ang unang lulunod niya para iligtas ang sarili niya. Hindi na siya nakasagot. Mabilis akong tumalikod at iniwan siyang nakatayo sa gitna ng guho ng aking pangarap. Wala akong oras para sa kanya. Kailangan ko makarating sa Malabon. Kailangan kong makita ang taong nagmamay-ari ng marking na nakita ko sa bodega. Sumakay ako ng jeepney patungo sa kabilang bayan. Habang tumatagal ang biyahe, ang bawat hininga ko ay tila ba paglunok ng tuyong asin. Pagdating ko sa Malabon, hinanap ko ang malaking bodega ng pamilya ni Arvin, ang mapapang-asawa ni Joy. Ang pamilyang Villaflor. Sila ang pinakamalaking tsuuvua sa Hilagang Maynala. Pero ang bawat post ng kanilang mansyon ay tila ba nababalot ng misteryo. Nagtago ako sa likod ng isang tumpok ng mga empty crates malapit sa loading dock. Doon, nakita ko muli ang marking na silyadong sung ng tupa. Onyx. Iyon ang codename ng illegal na operasyon ng Tupok Lalo na matagal ng pilit na binubuwag ng mga awtoridad sa Navotas. Biglang bumukas ang pintuan ng opisina at lumabas si Nestor kasama ang tatay ni Arvin. Nagtatawanan sila,
May hawak na baso ng alak. Tila ba nagdiriwang ng isang matagumpay na biyahe? Nestor, siguraduhin mong malinis ang huling karga bago ang kasal. Ayokong magkaroon ng aberya sa harap ng mga bisita natin, sabi ni Mr. Villaflor. Kopi, kumpare. Ang Carmelita ay puno ng yelo ngayon. Kahit dumaan pa sa kabi-kabilang checkpoint, ang tanging makikita nila ay sapsap at galunggong. Hindi nila alam na ang ilalim ng yelo ay ginto, sagot ni Nestor ng may halong kayabangan. Naramdaman ko ang pang-ininig ng aking buong katawan. Hindi lang pala si Nestor ang kriminal. Ang buong pamilya na pakakasalan ni Joy ay bahagi ng sindikato. Ang kasal ng aking anak ay selyo ng isang madilim na alyansa. Kung itutuloy ito, hindi lang kahihiyan ang aabutin ni Joy. Magiging kasabwat siya sa krimen na sisira sa kanyang buhay. Biglang tumunog ang aking cellphone sa bulsa. Isang text mula kay Joy. Nay! Nahanap na ni Arvin ang wedding gown ni Ria. Sinulog niya ito sa harap ko para patunayan na ako lang ang mahal niya. Nay, please, bumalik ka na. Huwag mo nang sirain ang kaligayahan ko. Napapikit ako ng mariin. Joy? Anak? Ang gown na sinunog niya ay kasing dumi ng perang pambili nito. Ang kaligayahang sinasabi mo ay isang bitag na dahan-dahang sumasakal sa leeg mo. Akmang alis, na ako nang marinig ko ang yabag ng mga paa patungo sa kinaroroonan ko. Ang tunog ng mga sapatos sa semento ay tila ba paghampas ng martil yo sa aking dibdib. May tao rito! Sigaw ng isang kargador. Mabilis akong tumakbo patungo sa kalsada, pero bago pa ako makalayo, isang malakas na kamay ang humablot sa aking buhok at itinulak ako sa pader. Ang sikat ng bintana ng bodega ay tumama sa aking muka. Sa harap ko, nakatayo si Nestor. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng gabi. Melly, sabi ko na nga ba at hindi ka titigil? Masyado kang naging matalino para sa sarili mong kapakanan. Ngayon, paano ko ipapaliwanag kay Joy na ang nanay niya ay hindi na makakarating sa kasal? Naramdaman ko ang malakas na pagbaon ng mga daliri ni Nestor sa aking braso. Ang amoy ng alak at tabako sa kanyang hininga ay tila lason na sumasakal sa akin. Sa loob ng madilim na bodega ng Malabon, ang tanging liwanag ay mula sa isang bumbilya na pabalit-balik ang kurap gaya ng aking pag-asang makalabas ng buhay. Melly, ang kulit mo talaga. Bakit hindi ka nalang maupo sa isang tabi at maghintay na ikasal ang anak mo? Ang boses ni Nestor ay mababa, puno ng banta. Gusto mo ba talagang masira ang buhay ni Joy? Isang tawag ko lang sa kumpare ko, ititigil ang lahat ng ito. At ikaw? Dito ka na lang mabulok sa ilalim ng mga yelo. Nestor? Ang ginto na sinasabi mo? Iyan ang lulunod sa'yo. Pabulong kong sabi, pilit na tinitiis ang sakit sa aking braso. Akala mo ba mananahimik ang dagat sa dumi na ikinakarga mo sa Carmelita? Isang malakas na sampal ang nagpabaling sa aking muka. Mas matindi ito kaysa sa sampal ni Joy. Ramdam ko ang pag-alog ng aking utak at ang init ng dugong dahan-dahang gumagapang sa aking labi. Walang iya ka. Lahat ng ginagawa ko ay para sa pamilyang ito. Sigaw niya. Nestor? Anong nagyayari rito? Biglang bumukas ang pinto ng bodega si Ria. Hawak niya ang kanyang sanggol na mahimbing na natutulog. Pero ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at takot. Nakita niya ako. Nakasalampak sa semento may dugo sa labi at hawak-hawak ni Nestor ang aking buhok. Ria! Bumalik ka sa sasakyan! Sabi ko wag kang lalabas! Sigaw ni Nestor. Mabilis na binitawan ng buhok ko at nagkunwaring inaayos ang kanyang barong. Sabi mo hiwalay na kayo ni Melly 10 taon na ang nakalilipas. Sabi mo, pera lang ang habol niya kaya ayaw niyang pirmahan ng papeles. Pabulong na sabi ni Ria. Ang kanyang mga mata ay lumuluha habang nakatingin sa akin. Bakit? Bakit kailangan mo siyang sakta ng ganito? Tumingin ako kay Ria. Sa unang pagkakataon, hindi puot ang naramdaman ko sa kanya. Nakita ko ang sarili ko sa kanya. Isang babaeng nabulag na mga matatamis na salita ng isang manloloko. Ria, tumingin ka sa akin. Sabi ko pilit na tumatayo kahit nanginginig ang aking mga tuhod.
Sinabi ba niya sa'yo na ang mga permit ng cargo na pinapapirmahan niya sa'yo ay sa pangalan mo? Na kapag nahuli ang mga selilyong low sa loob ng Carmelita, ikaw ang makukulong at hindi siya? Nanlaki ang mga mata ni Ria. Lumingon siya kay Nestor, naghahanap ng katotohanan. Nestor? Totoo ba? Totoo ba na ginagamit mo ang pangalan ko sa mga dokumento ng kumpare mo? Huwag kang makinig sa matandang yan. Sira na ang bait niyan sa lansa ng isda. Bulyaw ni Nestor. Inilabas ni Nestor ang kanyang cellphone at lumabas ng bodega para sumagot ng isang tawag. Iniwan kaming dalawa ni Ria sa gitna ng mga empty crates. Ang katahimikan ay tila ba isang bao na naghihintay na sumabog. Rhea, may anak ka. Sabi ko, lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan. Gusto mo bang lumaki ang batang yan na ang nanay ay nasa loob ng rehas habang si Nestor ay nasa laot at naghanap ng bagong papalit sa'yo? Sinabi ba niya sa'yo na nakasana na ang bangka sa mga Villa Flor? Hindi. Sabi niya para sa amin ang lahat. Hikbi ni Ria. Inilabas niya ang isang maliit na keychain mula sa kanyang bag. Heto ang susi ng vault sa loob ng cabin ng Carmelita. Sabi niya nandoon ang mga alahas na ibibigay niya sa akin sa araw ng kasal ni Joy. Pero natatakot ako, Melly. Iba ang tingin niya sa akin kanina. Napatitig ako sa susi. Iyon ang huling piraso ng puzzle. Ang vault na yon, doon nakatago ang tunay na lista, ang mga kliyente at ang orihinal na kontrata ng smuggling. Ibigay mo sa akin ang susi, Ria. Iligtas mo ang sarili mo at ang anak mo. Pakiusap ko. Tiningnan ni Ria ang kanyang anak, pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Sa gitna ng takot, nanaig ang instinto ng isang ina. Iniabot niya sa akin ang susi. Kunin mo na, Melly. Bilisan mo bago siya bumalik. May shortcut sa likod ng bodega patungo sa pantalan. Doon ka dumaan. Bulong niya. Salamat, Ria. Tandaan mo, hindi tayo magkaaway. Iisa lang ang kalaban natin. Ang lalaking akala niya ay kaya niyang paikutin ang mundo sa kanyang mga kamay. Mabilis akong tumakbo patungo sa likod ng bodega. Naririnig ko ang sigaw ni Nestor mula sa malayo. Tinatawag ang pangalan ni Ria. Hindi ako lumingon. Ang bawat hakbang ko ay tila ba paghampas ng dambuhalang alon sa pampang ng katarungan. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-text kay Joy. Isang huling babala. Joy, ang tatay mo ay hindi bayani. Ang selilyong isusuot mo sa kasal mo ay may bahid ng dugo. Huwag kang pumirma sa kahit anong papeles bukas. Pagdating ko sa pantalan, nakita ko ang Carmelita na dahan-dahang umaalis sa bentaw. May mga lalaking naka-uniforme ng Coast Guard ang sumasakay sa barko, pero hindi sila mukhang mag-iinspeksyon. Mukha silang nakikipagkamay kay Berto. Nestor, akala mo ba ay kontrolado mo ang dagat? Ngayon malalaman mo na ang dagat ay hindi marunong magtago ng lihim. Nakahawak ako ng mahigpit sa bakal na rehas ng pantalan habang pinapanood ang dahan-dahang pag-alis ng Carmelita. Ang bawat pag-ikot ng elisi nito ay tila ba humahati sa aking kaluluwa. Ang sikat ng buwan ay tumatama sa mukha ni Berto na nakatayo sa deck kasama ang mga lalaking naka-uniforme na alam kong binayaran ni Nestor para magbulag-bulagan. Ang selyo ng sung ng tupa ay hindi lang marka ng ilegal. Ito ay marka ng bawat kasinungalingan na pumatay sa aking tiwala. Melly, kailangan nating magmadali. Kapag nakarating ang barkong yan sa malalim na bahagi ng dagat, itatapon na nila ang mga yelo at ililipat ang mga kahon sa mas malaking vessel, boses yun ni Ria. Lumingon ako sa kanya. Nakatayo siya sa likod ko, yakap-yakap ang kanyang anak na dahan-dahang umiiyak dahil sa lamig ng hangin sa Navotas. Wala na ang kanyang kayabangan kanina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at matinding takot para sa kanyang kinabukasan. Bakit mo ito ginagawa, Ria? Bakit mo ibinigay sa akin ang susi? Tanong ko pilit na tinitigan siya ng diretsyo sa mga mata. Dahil noong nakita ko kung paano kasaktan ni Nestor sa bodega, nakita ko ang sarili ko 10 taon mula ngayon. Hikbi niya. Sabi niya sa akin, matagal ka na raw patay sa buhay niya. Sabi niya, ikaw ang dahilan kung bakit siya naghihirap.
Pero kanina, nakita ko ang takot sa mga mata niya nang banggitin mo ang tungkol sa yelo. Ginagamit lang niya ako, Melly. Ang lahat ng permit ay nakapangalan sa akin. Kapag pumutok ang iskandalong ito, ako ang mabubulok sa kulungan, habang siya ay nagpapakasaya sa pera ng mga Villa Flor. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang hapdi ng sampal ni Joy ay tila ba mas sumakit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Ria. Dalawang babae kami na parehong nalinlang ng iisang lalaki. Ang isa ay ginawang alipin sa bengka, at ang isa ay ginawang panakip sa krimen. Dalhin mo ako sa bahay ni Isko, Ria. Dun tayo magpapalipas ng gabi. Kailangan nating ihanda ang lahat bago sumikat ang araw ng kasal ni Joy, sabi ko nang may pinalidad. Naglakad kami patungo sa isang maliit na sari-sari store sa kanto, malayo sa mga mata ng mga tauhan ni Nestor. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang bigat ng susi sa aking bulsa. Ang susi sa vault ng Carmelita ay susi rin sa aking kalayaan. Meli, nakita ko ang mga papeles sa opisina ni Nestor kagabi habang tulog siya. Bulong ni Ria habang nakaupo kami sa isang madilim na sulok ng tindahan. Hindi lang buong sapa ng kako ang kukunin niya sa'yo. Plano niyang ibigay ang titulo ng sapa mo sa mga Villa Flor bilang utang na loob sa pagprotekta sa kanya sa Coast Guard. At ang anak mo? Si Joy? Hindi niya alam na ang mansyong titirhan niya ay binili sa perang galing sa bawat piraso ng tuyo na kinuha ni Nestor sa iyo nang hindi nagbabayad. Napakuyom ang aking mga palad. Nestor, akala mo ba ay wala akong pakiramdam? Akala mo ba ay mananatili akong basahan na tagalinis ng dumi mo habang ibinibigay mo ang pinaghirapan ko sa ibang tao? Biglang huminto ang isang itim na SUV sa tapat ng sari-sari store. Ang puso ko ay tila tambol na mabilis ang pagtibok. Bumukas ang pinto at bumaba si Nestor. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng gabi, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit nang makita kaming dalawa ni Ria na magkasama. Rhea! Anong ginagawa mo rito kasama ang matandang ito? Sigaw niya, mabilis na lumapit sa amin at hinablot ang braso ni Ria. Nestor! Nasasaktan ako! Bitawan mo ako! Sigaw ni Ria. Humarap sa akin si Nestor. Ang kanyang mukha ay tila ba hayop na handang pumatay. Melly, akala mo ba ay matatalo mo ako? Binabalaan kita. Isang pirma mo lang sa transfer ng sapa at hahayaan kitang mabuhay ng tahimik sa probinsya. Pero kung itutuloy mo itong pakikipagsabuatan sa babaeng ito, sisiguraduhin kong bukas na bukas din sa harap ng lahat ng bisita ni Joy ay malalaman nila ang tunay na amoy ng nanay ng mapapang-asawa nila. Nestor, huwag mong gamitin ang anak natin para takutin ako. Matigas kong sabi kahit na ang buong katawan ko ay nanginginig sa uyam. Hindi lang si Joy ang tatamaan, Melly. May record ako na lahat ng utang mo noong nagpagamot ka para sa anak mong lalaki. Ang perang yon ay galing sa kumpanya. Pwede kitang kasuhan ng pagdanakaw. Kapag ginawa ko yon, hindi lang kasal ang masisira. Magsasama kayo ni Ria sa selda. Nisi niya, isang nisi ng tagumpay. Mamili ka, Melly. Ang sapa mo o ang danggal ng mga anak mo? Iniwan niya kaming nanginginig sa gitna ng kalsada. Sumakay siya sa SUV at humarurot palayo, iniwan ang amoy ng usok at lason sa hangin. Tiningnan ko si Ria na ngayon ay humahagulgol na sa iyak. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi bilang kaaway, kundi bilang isang inang nakakaintindi sa sakit. Huwag kang umiyak, Ria. Ang dagat ay maalat, pero marunong itong maglinis ng dumi. Sabi ko habang pinapahid ang aking mga luha. Bukas, sa araw ng kasal, hindi sapa ko ang mawawala. Ang maskara ni Nestor ang dahan-dahang babaklasin ng bawat alon na itinago niya. Kinuha ko ang aking cellphone at diniyal ang numero ni Joy. Nang sumagot siya, narinig ko ang ingay ng kasiyahan sa background. Joy, itago mo ang lahat ng alahas na ibinigay ng biyenan mo sa'yo. Huwag mong isusuot bukas. At Joy, maniwala ka sa akin? Kahit na yun lang. May amoy ang perang pambayad mo sa simbahan at hindi yon bangunang rosas. Ang susi sa vault ay tila nag-iinit sa aking bulsa. Ang huling armas na gagamitin ko para lunurin ang bawat kasinungalingan ni Nestor.
Ang gabi bago ang kasal ni Joy ay hindi naging tahimik. Sa maliit na bahay ni Mang Isko sa tabi ng Nyamay Da, ang tanging naririnig ay ang ugong ng mga makinang gumagawa ng yelo at ang mahinang iyak ng anak ni Ria. Nakaupo ako sa isang lumang bangko. Hawak ang aking pinakamagandang barot saya, ang damit na itinago ko sa loob ng 10 taon para sa araw na ito. Pero habang tinititigan ko ang tela, hindi saya ang nararamdaman ko, kundi ang bigat ng bawat butil ng asin na nanuot sa aking balat. Kinuha ko ang isang palanggana ng tubig at dahan-dahang hinugasan ang aking mga kamay. Kuskos dito, kuskos doon. Gusto kong alisin ang amoy ng lansa, ang amoy ng tuyo, ang amoy ng kahirapan na laging ipinapamukha sa akin ni Nestor at Joy. Pero habang tinitingnan ko ang aking mga daliri, ang mga biyak na balat, ang mga kalyong tila ba naging bahagi na ng aking pagkatao, napagtanto ko na ang amoy na ito ay hindi dumi. Ito ang amoy ng danggal. Ito ang amoy ng isang inang hindi sumuko sa alon. Meli, ayos ka lang ba? Tanong ni Isko habang iniaabot sa akin ang isang basong kape. Ayos lang ako, Isko. Pagod lang ang katawan, pero ang isip ko ay kasing linaw ng tubig sa kailaliman ng dagat. Sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Nakuha ko na ang huling piraso ng ebidensya, Meli. Ang kontrata ng smuggling sa pagitan ni Nestor at ni Mr. Villaflor. Nakapangalan ang sapa mo bilang collateral sa huling shipment bukas na madaling araw. Kapag hindi nakalusot ang Carmelita, kukunin ng mga Villaflor ang pwesto mo bilang bayad sa aberya. Babala ni Isko. Napakuyom ang aking mga palad. Nestor, ganun mo ba talaga ako gustong ubusin? Hindi lang ang puso ko ang winasak mo. Pati ang huling sandigan ng aking kabuhayan ay ginawa mong pambayad sa iyong mga kasalanan. Tumingin ako kay Ria na abalang magpapatulog sa kanyang anak sa isang sulok. Ria, handa ka na ba sa susunod na hakbang? Kapag ginawa natin ito bukas, wala nang balikan. Mawawala sa iyo ang lalaking akala mo ay magbibigay sa iyo ng magandang buhay. Tumingin sa akin si Rhea. Ang kanyang mga mata ay tuyo na sa pag-iyak pero puno ng matinding paninindigan. Meli, ang buhay na kasama ang isang ahas ay hindi magandang buhay. Mas pipiliin ko pang magtinda ng tuyo kasama mo kaysa maging asawa ng isang lalaking handang itapon ako sa kulungan para iligtas ang sarili niya. Handa na ako. Kinuha ko ang aking cellphone. Binasa ko ang huling message ni Joy. Nay, huwag ka nang pumunta bukas kung balak mo lang kaming ipahiya. Sabi ni Arvin, baka raw hindi kayanin ng daddy niya ang gulo. Please, Nay, kahit na yon lang, maging nanay ka naman sa akin. Ang bawat titik ay tila ba dagdag na asin sa aking mga sugat. Maging nanay? Joy, ang pagiging nanay ko ang dahilan kung bakit gagawin ko ito. Dahil hindi ko hahayaang ang kasal mo ay maging isang kulungan ng mga kriminal. Dahan-dahan kong itinipa ang isang mensahe para kay Mr. Villaflor, ang makapangyarihang tsuvuan na magiging tungya ni Joy. Mr. Villaflor, alam ko ang laman ng Carmelita sa ilalim ng mga yelo. Alam ko ang tungkol sa Onyx. Huwag kang sisipot sa kasal bukas kung ayaw mong ang bawat kamera ng media ay nakatutok sa pag-aresto sa iyo at kay Nestor. Mamili ka. Ang danggal ng anak mo o ang negosyo mong itinatago sa lansa ng isda. Pagkatapos kong isend ang message, dahan-dahan kong ibinaba ang phone. Naramdaman ko ang panginginig ng aking buong katawan, pero hindi ito takot. Ito ay ang adrenaline ng isang inang handang sumagupa sa pinakamalakas na baw. Isko, ihanda mo ang sasakyan bukas ng 8:00. Sabi ko habang tinitingnan ang aking barot saya. Gusto kong makita ni Nestor ang amoy ng isda na kinasusuklaman niya sa gitna ng kanyang pinakamagarang selebrasyon. Inayos ko ang aking higaan sa sahig. Habang nakahiga ako sa dilim, naririnig ko ang hampas ng mga alon sa kalapit na bentaw. Ang dagat ay tahimik sa gabing ito, pero alam ko ang ibig sabihin yon. Ito ang katahimikan bago ang isang dambuhalang paghampas. Biglang tumunog ang cellphone ko. Isang tawag mula sa isang unknown number. Pagkasagot ko, ang narinig ko lang ay ang mabigat na paghinga ni Nestor at ang boses niyang kasing lamig ng kamatayan. Meli, akala mo ba ay hindi ko alam kung nasaan ka?
Huwag mong subukang tumapak sa simbahan, bukas kung ayaw mong makita ang sapa mo na nasusunog kasama ng lahat ng pangarap mo. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Ang bawat hakbang ko papasok sa simbahang ito ay tila paglalakad sa ibabaw ng matatalim na pako. Ang amoy ng mga mamahaling liryo at rosas ay nanunuot sa aking ilong. Pilit na tinatabunan ang amoy ng lansa na tila ba naging bahagi na ng aking balat. Ngayong araw, ang aking bunso ay ikakasal. Pero sa halip na saya, ang nararamdaman ko ay ang bigat ng isang bow na handa ng sumabog. Nakatayo ako sa dulo ng aisle, suot ang aking kupas pero malinis na barot saya. Pinagmasdan ko ang loob ng simbahan ng Malabon. Ang ginto, ang kintab, ang karangyaan na itinayos sa bawat kasinungalingan ni Nestor. Nakita ko si Joy. Napakaganda niya sa kanyang wedding gown. Pero nang magtama ang aming paningin, hindi ngiti ang sumalubong sa akin. Isang mabilis na pag-iwas ng tingin at isang buntong hininga ng hiya ang nakita ko sa aking anak. Nay, please, huwag kang lalapit sa unahan. Diyan ka na lang sa likod. Pabulong na sabi ni Joy kanina bago mag-umpisa ang martsa. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na baka maamoy ng mga Villaflor ang aking pinanggalingan. Nagsimulang tumugtog ang organo. Ang martsa ay nagsimula. Nakita ko si Nestor, bihis na bihis sa kanyang mamahaling barong, nakadikit ang dibdib sa kayabangan habang inaalalayan si Joy patungo sa altar. Siya ang bida. Siya ang dakilang ama. Siya ang sikat na twinteung na nagbigay ng maranyang buhay sa kanyang pamilya. Walang sinuman sa mga bisitang ito ang nakakaalam na ang bawat butil ng yas na suot nila ay galing sa puslit na sililyong itinago sa ilalim ng mabahong yelo. Naramdaman ko ang pang-ininig ng aking mga kamay sa loob ng aking bag. Nandoon ang susi ng vault. Nandoon ang lahat ng listahan ng yelo at ang mga kontrata ng smuggling. Bawat dait ng bakal sa aking balat ay tila paalala na ang katotohanan ay hindi kayang itago ng kahit anong puting tela. Mahal na mahal ko ang anak ko. At bilang regalo sa bagong kasal, ipinapangako ko na ang Bangkang Carmelita ay magiging puhunan nila para sa kanilang bagong simula. Anunsyo ni Nestor sa gitna ng seremonya. Ang kanyang boses ay puno ng peking emosyon na nagpaiyak sa ilang mga bisita. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumawa ng mapait. Ang Carmelita? Ang bangkang nakasanla na sa utang at puno ng illegal na kargo? Ibinibigay niya sa kanyang anak ang isang bitag na nakabalot sa regalo? Tumingin ako sa kabilang panig ng simbahan. Nakita ko si Mr. Villaflor. Maputla siya. Ang kanyang mga mata ay pabalit-balik sa akin at kay Nestor. Alam kong nakuha niya ang mensahe ko. Ang kanyang pangininig ay sapat na para malaman kong ang pundasyon ng kanilang alyansa ay dahan-dahan ng gumigiba. Natapos ang palitan ng sumpa. Ang lahat ay masaya, ang lahat ay nagpapalakpakan. Hinalikan ni Arvin si Joy, isang eksena na dapat sana ay puno ng pag-asa. Pero para sa akin, ito ay simula lang ng pagtutuos. Sa labas ng simbahan, habang nag-aayos ang lahat para sa mga litrato, lumapit sa akin si Rhea. Bit-bit niya ang kanyang anak. Nakatago sa likod ng isang kolumna. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Melly, handa na ba? May mga tauhan ni Nestor na nakatingin sa atin. Bulong niya. Hayaan mo silang tumingin, Rhea. Ang dagat ay hindi tumitigil sa pag-alon dahil lang may nakatingin. Sagot ko. Pumunta ka na sa reception. Doon natin tatapusin ang dula-dulang ito. Sumakay ako sa sasakyan ni Isko. Ang aking puso ay tila tambol na mabilis ang pagtibok. Ang bawat kalyo sa aking kamay ay tila nag-iinit. Joy, anak, masakit man ito. Kailangan mong makita ang tunay na mukha ng tatay mo. Hindi kita pwedeng hayaang ikasal sa isang lie. Pagdating sa reception sa isang mamahaling hall sa Malabon, ang lahat ay nakaupo na. Nakatayo si Nestor sa entablado. Hawak ang baso ng wine, handa nang magbigay ng kanyang speech bilang dakilang ama ng taon. Mula, maraming salamat sa inyong lahat. Ang tagumpay ko ay tagumpay ng aking pamilya. Simula ni Nestor, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Joy, anak,
Para sa iyo ang lahat ng ito. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking mesa sa pinakalikod. Ang amoy ng lansa ng tuyo ay tila ba lumalakas sa aking isip, nagbibigay sa akin ng tapang na wala ang sinuman sa silid na ito. Teka muna, Nestor. Mukhang may nakalimutan kang sabihin sa speech mo. Sabi ko, ang boses ko ay matatag, umaalingaw-ngaw sa buong reception hall. Natahimik ang lahat. Ang bawat kutsara at tinidor ay tumigil sa pag-ingay. Lumingon si Joy sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkamuhi. Nay! Ano ba? Sabi ko huwag kang gagawa ng gulo. Tiningnan ko si Nestor. Ang kanyang ngiti ay biglang naging isang nanlilisik na tingin. Pero hindi ako natakot. Humakbang ako patungo sa entablado. Bit-bit ang aking bag na naglalaman ng lahat ng kanyang lihim. Inilabas ko ang isang makapal na folder at ang susi ng vault. Pagkatapos ay inilapag ko ito sa gitna ng cake ng bagong kasal. Nestor, bakit hindi mo ipakita sa kanila kung anong klaseng yelo ang nagbayad sa lahat ng karangyaang ito? Ang katahimikan sa loob ng reception hall ay kasing bigat ng isang paparating na delubyo. Ang mga tinidor at kutsara ay tila nakapako sa mga plato at ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Nestor na ngayon kasing pula na ng dugo ang mukha. Tumingin ako kay Joy. Ang kanyang maskara ay dahan-dahang humahalo sa kanyang mga luha ng kahihiyan. Ang pangarap niyang malaprinsesang kasal ay dahan-dahang nilalamon ng lansa ng katotohanan. Melly? Ano ba kalokohan ito? Guards! Ilabas ang babaeng ito! Sinasapian na naman siya ng selos! Sigaw ni Nestor. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Huwag kang lumapit, Nestor. Sabi ko na may pinalidad habang itinuturo ang folder sa ibabaw ng cake. Ang nakatago sa loob niyan ay hindi selos. Yan ang listahan ng bawat kaban ng yelo na binili mo sa Namayda ni Isko. 100 kaban para sa 2 basket ng sapsap? Sino ang niloloko mo, Nestor? Ang Coast Guard o ang sarili mong pamilya? Binuksan ni Mr. Villaflor ang folder. Nakita ko ang pagbilim ng kanyang paningin habang binabasa ang mga petsa at ang marking na onyx, ang simbolo ng smuggling na matagal nang iniimbestigahan. Kumpare, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Mr. Villaflor, ang kanyang boses ay kasing lamig ng kamatayan. Sabi mo, malinis ang bawat karga ng Carmelita. Nagsisinungaling ang matandang yan. Ninakaw niya ang mga dokumentong yan para lang sirain ako. Depensa ni Nestor, pilit na hinahablot ang microphone. Joy, anak, huwag kang maniwala sa nanay mo. Alam mong galit siya dahil may anak ako sa iba. Hindi lang anak ang pinag-uusapan dito, Nestor. Sabi ko, habang humahakbang palapit sa kanya sa entablado. Ipinakita mo sa lahat na ikaw ang dakilang ama. Pero ang totoo, ginagawa mong collateral ang sapa ko para sa illegal na negosyo mo. At ang anak mo? Ikakasal mo siya sa pamilyang Villaflor para magkaroon ka ng proteksyon sa customs. Ginamit mo ang sarili mong dugo para sa ginto. Biglang tumayo si Rhea mula sa kabilang mesa. Bit-bit niya ang kanyang anak. Humakbang siya pasulong. Ang bawat dait ng kanyang sapatos sa semento ay tila ba tunog ng pagguho ng mundo ni Nestor. Totoo ang lahat ng sinabi ni Melly. Sigaw ni Rhea. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong hall. Nestor, pinapirma mo ako sa mga dokumento ng Carmelita nang hindi ko alam na smuggling ang laman nito. Akala ko ay para sa amin ang lahat. Pero gagamitin mo lang pala kaming panakip-butas kapag dumating ang mga otoridad. Ibinigay ko kay Melly ang susi ng vault dahil ayaw kong lumaki ang anak ko na ang ama ay isang kriminal. Napaupo si Joy sa kanyang upuan. Ang kanyang wedding gown na puting-puti ay tila ba naging isang mabigat na pasanin. Nay! Tatay! Totoo ba ito? Arvin, alam mo ba ito? Hindi makasagot si Arvin. Nakayuko lang siya, habang ang kanyang ama ay dahan-dahang lumalayo kay Nestor. Ang alyansang itinayo sa dumi ay dahan-dahan ng kumakalas. Inilabas ko ang huling dokumento mula sa aking bag. Ang kasunduan sa pagbebenta ng aking sapak kako na may pekeng pirma ko. Heto pa, Nestor. Ang sapa na pinaghirapan ko, sinubukan na ingamit ang pekeng pirma.
Akala mo ba ay mananatili akong bulag dahil lang amoy isda ako? Ang lansang kinamumuhian nyo, yon ang nagbigay sa akin ng talas ng isip para makita ang bawat dumi nyo. Walang hiya ka, Meli. Sisirain kita. Susugurin sana ako ni Nestor nang biglang bumukas ang malalaking pinto ng hall. Hindi ito mga bisita. Ang mga lalaking pumasok ay nakauniporme ng National Bureau of Investigation, NBI, at ang tunay na Coast Guard. Ang kintab ng kanilang mga lenkana ay tumatama sa mga luha ni Joy. Nestor Dizon, you are under arrest for large-scale smuggling of tobacco and falsification of public documents. Anunsyo ng opisyal habang papalapit kay Nestor. Nanigas si Nestor sa kanyang kinatatayuan. Ang microphone ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay, lumika ng isang matinis na tunog na nagpatigil sa lahat. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Isang takot na hindi na kayang itago ng kanyang gintong relo o ng kanyang titulon twintrong. Hinarap ko si Nestor sa huling pagkakataon bago siya pusasan. Nestor, ang dagat ay marunong magtapon ng basura pabalik sa pampang, at ngayong gabi, ikaw ang basurang yon. Tumingin ako kay Joy. Nakaluhod siya sa gitna ng entablado, humahagulgol habang tinatanggal ang kanyang mga perlas sa leeg. Ang mga perlas na binili sa perang galing sa ilegal. Ang bawat butil na nahuhulog sa sahig ay tila ba tunog ng pagwawakas ng isang mahabang kasinungalingan. Habang hinihila si Nestor palabas, sumigaw siya kay Mr. Villaflor. Kumpare, tulungan mo ako. Alam mo ang lahat ng ito? Hindi mo ako pwedeng laglag ng mag-isa. Napalingon ang lahat kay Mr. Villaflor na ngayon ay mabilis na hinahabol ng ibang mga opisyal. Ang marangyang reception hall na kanina lang ay puno ng kintab at halahak ay naging kasing gulo ng isang palengke sa gitna ng bao. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad patungo sa pinto, hila-hila si Nestor na nakaposas ang mga kamay, ay tila ba paghampas ng dambuhalang alon sa pampang ng aming buhay. Ang bawat sigaw ni Nestor kay Mr. Villaflor ay tila ba mga bula na mabilis na naglalaho sa hangin. Walang lumingon sa kanya. Ang mga Villaflor na kanina ay tila mga Diyos sa karangyaan, ay mabilis ding pinaligiran ng mga pulis. Nay, patawarin mo ako. Naramdaman ko ang pagkapit ng isang nanginginig na kamay sa aking barotsaya. Lumingon ako at nakita ko si Joy. Nakaluhod siya sa aking harapan. Ang kanyang mamahaling wedding gown ay marumi na dahil sa pagkakasubsob sa semento. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Puro na lang pait at pagsisisi. Nay, totoo pala lahat. Ang bango na hinahanap ko sa buhay ko, galing pala sa dumi ng tatay. Hikbi niya habang pilit na hinahalikan ang aking mga kamay na nangingitim sa kalyo. Nay, sorry po. Sorry dahil ikinahiya ko ang amoy mo. Sorry dahil mas pinaniwalaan ko ang dumi ni tatay kaysa sa pawis mo. Dahan-dahan ko siyang itinayo. Tinitigan ko ang kanyang muka. Ang batang pinalaki ko sa gitna ng alat ng navotas. Hindi ko naramdaman ang saya sa kanyang pagbagsak. Ang naramdaman ko ay ang sakit ng isang inang nakitang nadurog ang puso ng kanyang anak para lang matuto ng katotohanan. Joy, ang amoy ng isda ay madaling hugasan ng tubig at sabon. Pabulong kong sabi habang pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang aking magasgas na palad. Pero ang amoy ng perang galing sa ilegal, kahit anong pabango ang gamitin mo, hinding-hindi mo yan maiaalis sa balat mo. Ngayon, amoy isda ka na rin dahil sa mga luhang ito. At yan ang pinakamalinis na amoy na meron ka ngayon. Tumalikod ako at lumapit kay Rhea na nakatayo sa isang tabi, yakap-yakap ang kanyang anak. Nakatingin siya sa kawalan, tila ba hindi pa rin makapaniwala na ang lalaking pinangarap niya ay dinala siya sa bingit ng kulungan. Rhea! Tawag ko sa kanya. Meli, sorry. Sorry sa lahat ng nagawa ko. Pabulong niyang sagot, hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Inilabas ko ang mga dokumento ng Bangkang Carmelita mula sa aking bag. Ang bangkang ito ang naging mitsa ng aming pagkawasak, pero maaari rin itong maging mitsa ng bagong simula. Rhea,
Ang bangkang ito ay nakapangalan sa iyo sa mga illegal na papel ni Nestor, pero ang orihinal na titulo ay nasa akin, sabi ko ng may pinalidad. Huwag kang mag-alala, nakipag-ugnayan na ako sa mga autoridad, dahil sa pagtulong mo sa akin ngayong gabi, ituturing kang state witness, hindi ka makukulong. Salamat, Melly. Pero paano na kami ng anak ko? Wala na kaming matitirhan. Tanong niya habang mahigpit na niyayakap ang sanggol. Tiningnan ko ang dokumento. Pagkatapos ay dahan-dahan ko itong pinunit sa harap nilag lahat. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila bamusika sa aking pandinig. Ang bangkang iyan ay may bahid na ng dumi ni Nestor. Ayoko nang makita ang pangalang Carmelita sa laot, sabi ko ng may matigas na boses. Pero ang sapa ko sa Navotas, ibabalik ko yon. At Ria, kung gusto mo magsimulang muli ng malinis, kailangan ko ng katulong sa pagtitinda. Doon ka muna sa akin. Hindi kita patitirahin sa bahay ko, pero bibigyan kita ng marangal na trabaho. Dahil ang batang yan, hindi dapat lumaki sa amoy ng kasinungalingan. 1 linggo ang lumipas. Ang balita, tungkol sa pag-aresto kay Nestor at sa pamilya Villaflor ay naging usap-usapan sa buong Navotas. Ang sapa ko sa Benka ay muling itinayo sa tulon ng mga kaibigan kong Mang-Ingisda at ni Mang Isko. Sa pagkakataong ito, hindi na ito gawa sa luma at bulok na kahoy. Itinayo ko ito ng mas matibay, kasing tibay ng aking paninindigan. Wala nang kasal na naganap para kay Joy, pero ang pamilya ni Arvin na napatunayang walang kinalaman sa ilegal na negosyo ng ama ay nanatiling tapat sa kanya. Nakita ko ang aking anak na Joy, suot ang kanyang simpleng t-shirt, abala sa pag-aayos ng mga tuyo sa aking sapa. Wala na siyang reklamo sa amoy. Wala na siyang takot sa lansa. Habang nag-aayos kami ng mga paninda, isang lalaking nakauniporme ng abogado ang lumapit sa akin. May iniabot siyang selyadong sobre. Aling Melly, may naiwang huling habilin si Nestor bago siya ilipat sa National Penitentiary. At tungkol ito sa isang lupain sa probinsya na hinding-hindi mo inaasahang sa iyo nakapangalan. Ang dagat ay puno ng misteryo at tila may isa pang lihim na dahan-dahang dumarating sa dalampasigan. 1 taon ang mabilis na lumipas, gaya ng mabilis na paghampas ng alon sa dalampasigan ng Navotas. Ang sapa ko sa Benka ay hindi na lang basta tumpok ng mga kahoy at trapal. Ngayon, ito ay isang malaki at malinis na vyuta ng kaho na kinikilala sa buong probinsya. Ang amoy ng tuyo na dati ay kinahihiya ng aking mga anak, ngayon ay amoy ng tagumpay, isang amoy na nagsisilbing paalala na ang katapatan ay may sariling bango na hindi kayang talunin ng kahit anong mamahaling pabango. Nakatayo ako sa gitna ng aking vua. Pinapanood si Joy na masayang nakikipagtawaran sa mga mamimili. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas at ang kanyang mapagmataas na tingin. Ang kanyang mga kamay na dati ay ayaw madampian ng lansa, ngayon ay bihasa na sa pag-aayos ng mga tumpok ng isda. Sa tabi niya, naroon si Ria, tapat na nagtatrabaho bilang aking kahera. Ang bata ay dahan-dahang lumalaki sa loob ng vua. Pinaliligiran ng pagmamahal ng mga babaeng nahanap ang kanilang lakas sa gitna ng alat ng buhay. Dahan-dahan, kung binuksan ng sobreng. Iniabot ng abogado ni Nestor kanina. Sa loob niyon ay isang titulo ng lupa sa aking bayang Tinubuan sa Bulacan. Kasama nito ang isang sulat mula kay Nestor na nanggaling sa loob ng selda. Melly, patawarin mo ako. Ang lupang iyan ang tanging bagay na itinago ko para sa ating pagtanda. Ginamit ko ang pangalan mo noon para hindi makuha ng mga kumpare ko kapag nagkaaberya ang mga biyahe. Ngayon, ibinibigay ko na ito sa iyo ng buo. Alam kong hindi sapat ang isang pirasong lupa para bayaran ang lahat ng sakit. Pero sana ay magsilbi itong tanda na minsan, minahal din kita sa gitna ng aking mga kasalanan. Tinitigan ko ang titulo. Ito ang lupang pangarap naming mabili noong kaming dalawa ay nagsisimula pa lang. Noong ang tanging yaman namin ay ang aming mga pangarap at ang bawat isa. Napapikit ako ng mariin. Naramdaman ko ang isang patak ng luha sa aking pisngi, pero mabilis ko itong pinunasan. Hindi ito luha ng pangungulila, kundi luha ng pagpapaalam.
Joy, Rhea, halika kayo rito. Tawag ko sa kanila. Ipinakita ko sa kanila ang titulo. Ang lupang ito ay galing sa dumi pero gagawin nating itong malinis. Ibebenta ko ang lupang ito at ang mapagbebentahan ay itatayo natin ng isang shelter para sa mga asawa ng mga mangingisda na biktima ng pang-aabuso at panloloko. Hindi natin kailangan ang mana ni Nestor. Ang kailangan natin ay ang katahimikan ng ating budi. Nagkatinginan si Joy at Rhea at sa kanilang mga mata ay nakita ko ang paghanga. Alam nilang ang bawat desisyon ko ay hindi nagaling sa pot, kundi galing sa kapayapaan. Lumabas ako ng VU at naglakad patungo sa dalampasigan. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at ginto sa ibabaw ng dagat. Wala na ang Carmelita sa laot. Ang bangkang naging saksi sa aking paghihirap ay matagal nang nakumpiska at nawasak. Pero sa bawat alon na humahampas sa aking paanan, nararamdaman ko ang paghugas nito sa aking mga sugat. Hindi ako naging mayaman gaya ng pinang-arap ni Joy noon. Hindi rin ako naging asawa ng isang sikat na twentrong hanggang sa huli. Pero nakatayo ako rito, suot ang aking apron na amoy isda, bit-bit ang aking danggal na kailanman ay hindi na makukuha ng kahit sino. Ang dagat ay nananatiling man, pero ang buhay ko ay wala ng pait. Sa wakas, ang Carmelita Meli Dizon ay hindi na lamang isang asawa o isang ina. Ako ay isang babaeng malaya sa gitna ng payapang dagat. Narating na natin ang huling hantungan ng kwento ni Aling Meli. Isang paglalakbay na nagsimula sa malansang amoy ng pagtataksil, ngunit nagtapos sa malinis na bangunang katarungan at pagpapatawad sa sarili. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pananatili mula sa simula hanggang sa huling kabanata na ito. Ang kwento ni Aling Meli ay isang paalala na ang bawat biyak sa ating mga kamay at ang bawat lansa sa ating mga damit ay hindi marka ng ating kahinaan, kundi mga medalya ng ating pagsasakripisyo. Sino ba sa atin ang hindi nanggigil kay Nestor? Sino ang hindi nadurog ang puso noong saktan ni Joy ang sarili niyang ina? Ngunit sa huli, pinatunayan ni Aling Meli na ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa galit, kundi sa kakayahang tumayo ng tuwid habang hinaharap ang baw ng buhay. Ang dagat ay parang ating kapalaran. Minsan ay maalon, minsan ay mapanganib, pero lagi itong bumabalik sa pagiging payapa pagkatapos ng unos. Kayo, mga kasama? Kung kayo ang nasa katayuan ni Aling Meli, magagawa niyo rin bang tulungan ang taong naging mitsa ng inyong sakit, gaya ng ginawa niya kay Rhea? O pipiliin niyo bang lumayo at magsimulang mag-isa? Nais kong malaman ang inyong mga saloobin. I-comment nyo naman sa ibaba kung anong aral ang pinakatumatak sa inyo. Ipaalam nyo rin sa akin kung nasaan kayo ngayon habang pinakikinggan ang huling bahaging ito. Naglalaba ba? Nagluluto para sa pamilya, o baka naman ay nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng trabaho. Ang inyong mga kwento at reaksyon ang nagbibigay sa akin ng lakas para sumulat pa ng mga ganitong uri ng melodrama na sumasalamin sa ating tunay na buhay. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pang mga nanay ang makahanap ng kanilang lakas. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa. Manatiling matatag dahil gaya ng dagat, tayo ay hindi kayang pigilin ng kahit anong unos. Tanyag na tulad ng kwento, ang alon ni Meli. Ang kwentong ito ay isinulat base sa kwento ng ating tagapakinig na si Aling Carmen, 58 taong gulang mula sa Navotas, na nagpadala ng kanyang karanasan upang magsilbing inspirasyon na ang dangdal ng isang ina ay hindi kailanman kayang burahin ng kahit anong lansa. Lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat at ginawang hukaw upang maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga sangkot at hindi naglalayo manira ng sinuman. Ang kwentong ito ay nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe tungkol sa katatagan ng loob at tunay na halaga ng pamilya.